Sa video na ito mga ka-dreamers, i-update ko po kayo sa aking luya farming na ipinunla pa noong April 2025. Sakto isang taon na ngayon, April 2026. Uunahin natin yung negatibo. Ibabahagi ko sa inyo. Dito sa area na ito, mula dito sa likuran ko, papunta doon sa dulo na iyan ay hindi natin nalagyan ng karagdagang lupa. Kinulang tayo ng pinansyal. Hindi natin kinaya. Dahil sa solo natin, mano-mano, ika nga kung tawagin. At yung kalahati naman, mula doon sa boundary, malayo pa. Doon pa sa dulo. Papunta dito sa ating munting kubo-kubo. Yan yung nalagyan natin ng karagdagang lupa. Sa makatuwid, ito yung pag-asa natin. Yung mga napag-usapan natin yung damage, yung luya mga ka-dreamers, kapag di natin nalagyan ng karagdagang lupa, nabubulok po siya. Kapag tuloy-tuloy yung bugso ng ulan. Ayan, kung mapapansin ninyo, litaw na litaw yung kanyang bunga. Hindi lamang yon, kapag dumating yung summer season, talagang nabubulok din. Naaagnas dandahan yung kanyang bunga. Pero kapag nilagyan natin ng karagdagang lupa, ay may potential 80% may protection yung bunga ng ating luya. Oo, summer season na nga. Saktong isang taon na yung ipinunla nating luya rito. Pero di po tayo nag-harvest. Di tayo nagbebenta ng malakihan. Yung manaka-naka lamang. Merong bumibili ng 2 hanggang 5, binibigyan po natin. Bakit kanyo? Dahil sa ang pangunahing layunin natin dito ay magkakaroon tayo ng volume sana na binhi sa susunod na taon. Tapos sa susunod, doble natin para mas malaki yung ating luya farming na kukumpunihin pa sa hinaharap. Yun yung pangarap ko. Yamang hindi ako dapat nag-harvest, di dapat dinamuhan ito, area na ito. Sa gayon, hindi madadamage yung luya ng init. Dahil sa sobrang tindi ng init ngayon. Ayan, yung lawak na yan, pinadamuhan natin. Ginagawa ko ito mga ka-dreamers dahil sa bago pa ako nagpunla ng luya, ay nauna na akong nagpunla ng mga puno ng niyog sa area na ito. Panibagong punla, yan. Yan, nakahilera siya. Naka-align ng mas maganda tingnan kapag lumaki. Dahil sa umaalagwa yung damo, pinili ko magkaroon ng sacrifice isa sa ating mga pananim. At yun yung luya. Nagkakaroon ng sacrifice sa tindi ng init. At yung ating mga punlang niyog, ayan, kung mapapansin niyo, tuwang-tuwa, umaalagwa po siya sa paligid natin. Dahil sa yung damo, na-eliminate natin dahan-dahan. Kaya ganito na lamang yung ginagawa ko para walang madadamay na sobra-sobra. Kailangan lumusot yung isang punla natin. Di dapat mangyari yung totally damage parehas. Ayan. Tama ba? Oo, tama nga. Tama nga yung sinabi mo. Yung niyog ko, ayan, talagang nakakatuwa, nakakamangha, nakakaganang loob. Kapag makita mo, hanggang dito yan. Papunta dun sa ibabaw, sa boundary, yan yung maisa na yan ay napuno na po natin ng mga additional na puno ng niyog. Sa mga nagtatanong at nag-aabang sa ating luya farming update, lalong-lalo na doon sa ating ipinangako na mamigay po tayo ng 50 kilos para binhi. Magkakaroon kayo ng iyong sariling mga pananim. Siyempre, bibigyan natin yan. Kaya kung gusto ninyo sa darating na tag-ulan, maaari po kayong pumunta rito. Bibigyan ko po kayo. Bubunot po tayo ng ilang puno ng makadala po kayo ng tig pa 5 kilos. Total of 50 kilos lamang Yun yung ipinangako ko.
Kaya ibabahagi, bibigyan ko kayo noon. Basta siguraduhin ninyo yung aking ibabahagi na 50 kilos, kailangan ninyong ipunla. Dahil sa pupuntahan ko yung area ninyo kung talagang ipinunla ninyo. Pero kapag pangkonsumo, kapag hindi ninyo ipinunla, pababayaran ko po sa inyo yon. Hindi maganda yung ganong pangyayari kapag dumating sa punto na yon. Kailangan kapag pumunta kayo rito, bibigyan ko kayo ng 5 kilos, ipupunla din talaga ninyo para magkaroon kayo ng sariling binhi. Kaya share po natin yung video like, comment. Ayan. Di man tayo pinalad ngayon dahil sa kinulang tayo ng pinansyal, baka sa susunod na mga taon, yung ibang punla natin. Yan, mahalaga yung nyog. Nakapagsimula na. Ganda. Lalo na kapag nandito kayo sa area ko. Lalo na kapag nalinis sana bago kayo makarating dito. God bless po sa ating lahat. Thank you Lord. Praise God. Huwag po natin kaligtaang magdasal. Lalong lalo na sa panahong ito ngayon.